Hi everyone, our Bible verse for today is all about 1 John 5 verse to 11 and 3. At sabi dito, and this is the testimony that God gave us eternal life, and this life is in His Son. So whatever has the Son has life. Whatever does not have the Son of God does not have life. So, yun po yung maliwanag na sinasabi sa atin. Ito ay ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Nasa kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang topic natin is, totoo nga ba na meron tayong buhay na walang hanggan? Totoo nga bang na kay Jesus, pag na kay Jesus tayo, meron tayong buhay na walang hanggan? So, dito, sinasabi din sa verse na to, na pag na kay Kristo tayo, may buhay tayo ng walang hanggan. Pero kung wala sa iyo ang Panginoong Hesukristo, wala kang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pwedeng malaman natin kahit ngayon pa, nandito tayo sa mundo, kung na kay Kristo tayo at may buhay tayo na walang hanggan. Kahit anong pangyayari dito sa mundo, kahit lindol, baha, o anumang sakuna, kahit si Santanas, hindi tayo maalis sa kamay ng ating Diyos. God's salvations cannot be lost. Ang tanong, paano kung di ka na bumalik sa Diyos? Sapagkat ang taong ligtas, di man yan madapa man yan, babangon yan. At ang Espiritu Santo, ibabalik tayo sa Diyos. Yung Spirit ng Diyos, yung Espiritu Santo, yun yung guarantee na sinalihan ng Diyos na nasa Kanya na tayo. Ibig sabihin, sa Kanya na tayo. That is the seal or authoritism on us. Bilang deposito, andun yung fullness of redemption. Parang katulad sa tao, di ba? Para if ever may yung tao may utang sa atin, nag-i-issue ng cheque to guarantee na merong deposito, di ba? Na dapat hindi tatalbog yung cheque. Isipin mo si Jesus Christ nag-issue ng kaligtasan sa atin. At bilang guarantee sa atin na maging banay yung kalooban tayo na ligtas tayo, nasa atin ang banal na Espiritu. Yung Holy Spirit, yun yung guarantee ni God sa atin. And that is the assurance of salvation. It takes away all the fears and death na meron tayo, na hindi tayo matatakot sa kamatayan kasi alam natin na ligtas tayo. Meron tayong buhay na pang walang hanggan. Alam mo yun na kapag meron kang assurance, parang nalagpasan mo na yung kamatayan mula sa panghabang buhay when you are with God. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Marami sa atin na, yes, ako din nakaramdam ako na natakot sa kamatayan. But when you are with God, hindi ka matatakot sa kamatayan kasi alam mo, He's with you.
it inspires us also to serve God. Pinalaya tayo ng Diyos mula sa pagkaalipin ng kamatayan. So, ang sarap lang na maging inspirasyon yun para mag-serve tayo sa Kanya. Na wala tayong kinakatakutan. No one can separate us from the love of God. Kahit sufferings pa yan, kahit kamatayan pa yan. So, let us develop the worship of God. Yung gaano kabigat pinagsumakapan natin na yung God grace and yung goodness of God nasa atin by leading all the networks na meron tayo going to Christ, na yun yung dapat goal natin, na una mag-overflow yung grace of God dun sa mga taong malapit, sa mga network natin, sa family natin, sa kaibigan natin, sa kasama natin sa trabaho. Kasi mas mabilis tumaloy ang Panginoon sa mga kausap natin, kasama natin araw-araw. Yung mga kakilala natin, yung mga mahal natin sa buhay, huwag tayong pumayag na hindi sila mapalapit sa Diyos, na hindi sila mapasamba sa Diyos. Magkakaroon ka ng inspiration to serve. How? So, dapat andun yung tanungin mo sa sarili mo, how does assurance of salvations challenge your life? And I want to share this to you, a simple prayer na Heavenly Father, thank you for the assurance of salvations through Jesus Christ, knowing that I belong to you that gives me grace. Please take away my fears of death and sufferings. Fill my heart with gratitude for all that you have done for my life. Help me to develop a wonderful spirit, praising you in every season of our life. Inspire me to serve you faithfully by sharing the good news of salvations with those around me. Save my family, members, and friends. Give me the courage, the wisdom to lead them to Christ, so they may too experience the joy of salvations in Jesus Christ. Amen. Thank you, everyone, and God bless.